paano kung yung mga sinaunang kapistahan na libu-libong taon na ang nakalipas ay hindi lang pala tungkol sa kasaysayan? Paano kung isa pala itong nakatagong mapa? Isang roadmap na nagtuturo sa ating hinaharap. Tara, samahan niyo kong silipin ang isang napaka-interesanting pananaw. Dito pag-uusapan natin ang isang theological na interpretasyon na nagsasabing yung mga kapistahan sa lumang tipan, hindi lang yan basta mga ritual. Ayon sa pananaw na ito, isa itong propetsikong timeline ng mga pinakamahalagang mangyayari sa hinaharap. Okay, heto yung magiging daloy ng usapan natin. Titingnan natin ang mga kapistahan bilang isang mapa. Tapos isa-isahin natin ang Pentecostes, ang piyesta ng mga trumpeta at ang araw ng pagtubos. At sa huli, titingnan natin kung paano lahat to humahantong sa 1,000 taong paghahari. So, magsimula tayo sa pinakasentro ng ideya na ayon sa ating source, ang Diyos mismo ang naglagay ng isang propetikong timeline sa mismong kalendaryo ng relihiyon ng sinaunang Israel. At ito yung pinaka-importante. Hindi lang daw ito pagbabalik-tanaw. Sa interpretasyong ito, isa raw itong kumpletong framework para maintindihan ang lahat ng bagay, mula sa pagsisimula ng simbahan hanggang sa mismong katapusan ng mundo. Okay, punta na tayo sa unang kapistahan, ang Pentecostes. Tignan natin kung paano ito nagiging pundasyon para sa buong propetikong kalendaryo na ito. Pero, teka muna, bago tayo dumiretso sa Pentecostes, kailangan muna nating intindihin ang isang kaugnay na selebrasyon, ang piyesta ng mga unang bunga. Ito kasing susi para mag-gets natin ang simbolismo ng Pentecostes. At dito na ngayon nagiging malinaw yung koneksyon. Yung literal na unang bunga ng ani ng trigo, simbolo pala yon ng unang bunga ng Espiritu. Yung mga pinakaunang mananampalataya na tumanggap ng banal na Espiritu noong araw ng Pentecostes na mababasa natin sa aklat ng mga gawa. Galing, di ba? Sunod naman, ang piyesta ng mga trompeta. Ayon sa source, ito naman daw ay direktang sumisimbolo sa dramatikong ikalawang pagbabalik ni Kristo. Dito nagiging sobrang interesante kasi ginagamit dito yung isang kilalang kwento mula sa aklat ni Joshua, yung pagbagsak ng Jericho, at ginagawa itong parang blueprint, isang pattern para sa propesiya tungkol sa mga huling araw. Gets nyo ba yung logic? Kung yung huling ikapitong trompeta ang nagpabagsak sa pader ng Jericho, yung ikapitong trompeta naman sa aklat ng pahayag ay siyang hudyat, ayon sa interpretasyong ito, ng pagbagsak ng lahat ng kaharian dito sa mundo, bago mismo ang pagbabalik ng hari. Ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Mesiyas. Wow, ang bigat ng dating, no? Itong talatang to mula sa pahayag ang itinuturing na mismong katuparan ng sinisimbolo ng piyesta ng mga trompeta, yung huling-huling anunsyo na magsisimula na ang kanyang paghahari. Okay, so bumalik na ang hari. Anong kasunod? Dito na pumapasok ang araw ng pagtubos. Pero ang interpretasyon dito, hindi lang ito basta pagpapatawad sa isang tao, kundi yung final na, yung cosmic na pagtanggal sa mismong konsepto ng kasalanan. At linawin natin may mahalagang pagkakaiba rito ayon sa source. Etong dakilang pagtubos ay isang one-time, big-time event sa kasaysayan na mangyayari lang daw pagkatapos ng ikapitong trumpeta. Para mas maintindihan, ginagamit dito yung ritual ng 2 kambing. Isipin nyo, yung isang kambing, yung dugo niya sumisimbolo sa sakripisyo ni Kristo. Pero yung pangalawang kambing, yung tinatawag na Azazel goat, dito ipinapatong lahat ng kasalanan at pinapakawalan sa desyerto para hindi na bumalik. At yun daw ang simbolo ng tuluyang pagtatapon at pagkakakulong kay Satanas. At bakit kailangan siyang alisin? Well, para maintindihan yan, kailangan nating balikan yung pinakaugat ng problema, yung akusasyon ni Satanas sa aklat ni Job. Ang tanong niya, may tao bang susunod sa Diyos nang walang anumang kapalit? O lahat ba tayo may pansariling interes lang? So, paano nasagot yung mabigat na tanong na yun? Ang sagot, ayon sa source, ay yung sakripisyo ng mga martir. Sila, sa pagiging tapat hanggang kamatayan, ang naging buhay na ebidensya na mali si Satanas. At dahil dyan, naging makatarungan na ang kanyang huling paghatol at tuluyang pag-alis. At lahat ng ito, lahat ng pinag-uusapan natin ay papunta sa isang grand finale, ang 1,000 taong paghahari. So para makita natin yung buong larawan, heto na. Magsisimula sa Pentecostes, ang ani ng Espiritu. Susundan ng pista ng mga trompeta, ang pagbabalik ng hari. Tapos yung araw ng pagtubos, ang paglilinis sa kasalanan. At ang huli, ang pista ng mga tabernakulo, ang simula ng 1,000 taong kapahingahan. Kompleto, di ba? Parang isang perpektong kwento.
Anong itsura ng panahong to? Well, isipin nyo, isang perpektong kapahingahan para sa lahat. Wala ng kasalanan, wala ng kamatayan. Yung mga matuwid, imposible na raw magkasala. At yung mga martir, sila yung maghahari kasama ni Kristo. Ito na yung panahon ng ganap na kapayapaan at katarungan na matagal nang ipinangako. So anong iiwan nito sa atin? Ipinapakita ng ganitong pananaw na ang kasaysayan ay hindi lang basta koleksyon ng mga aksidente. Bagkus, isa itong kwento na may akda, may malinaw na plot, at may nakatakdang pagtatapos. Nakakaisip, di ba? Kung gaano kalalim ang mga kahulugan na maaaring nakatago sa mga sinaunang teksto.